Ganito ang kailangang pagdaanan ni Tatay George bago siya makapaghanap buhay. Mag-isang bumababa ng kama. Unan, nagagamitin ko sa pagsapin sa likod. Higa kay higa. Opo, para hindi madumihan ng damit, maliban doon, hindi masakit. At gumagapang palabas ng bahay. Para diretso na po ako sa labas. Sasakay na po ako doon sa aking wheelchair na... Kung saan naghihintay ang maliit niyang sidecar. Yan, akit dito. Kukunin ko ulit yung aking unan. Okay. Laging dala-dala ito. Lagi ko pong dala-dala yan para datang sa pinto. Medyo mahirap po pero wala po tayong magawa. Yung po aking gawain para ako makalis. Mano-mano niya itong ipipedal gamit ang kanyang mga kamay. Papunta sa itinuturing niyang pinakakasangga sa kanyang hanap buhay, ang kanyang tricycle. Dito hahanap siya ng kakapitan at saka bubuhatin ng sarili para pumwesto sa motorsiklo. Si Tatay George kasi, sa kabila ng kanyang pisikal na kondisyon, tricycle driver dito sa bayan ng Chaong sa Quezon. At dahil sa espesyal niyang sitwasyon, ang kanyang tricycle ipina-customize sa kanyang pangangailangan para maabot ang kambyo. Kinabitan ito ng bakal. Gamit ang kaliwang kamay, nakokontrol ni Tatay ang pag-abante ng motor. Ang kanyang kanang kamay, siyang ginagamit niya sa pagmamaneho. Meron siyang maliit na unan na umaalalay sa kanyang likuran. Halos nakahiga na siya sa motorsiklo at hindi na maabot ang pedal. Ang mga hita at paa kasi niya maiksi at nakatiklop. Araw-araw, bumabiyahe siya kasama ang kanyang misis na si Emily patungo sa bayan ng Sariaya. Para mamili ng mga ilalako nilang gulay. Ang katukatulong naman ni Tatay George sa kanyang paglalako ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Jerly. Mabait. Masipag. Nagsama kami kay Daddy at nagtitinda. Magbahay-bahay na ako dyan sa Barangay Kabatang, Lusakan, Talisay, hanggang bayan ng Chaong. Maghapon po yan. Hanggang pagka alas 4 na ng hapon, ubos na yung gulay ko, saka po ako uuwi. Ayos din ang presyo niya. Mura pa. Mura. Lagi po kami bumibili. Mura ang kanyang bilihin. Sa 2,000 pisong puhunan, sa buong maghapon, kumikita sila ng mula 500 hanggang 1,000 piso. Taliwas sa kanyang kondisyon ngayon, ipinanganak na normal si Tatay George. Ito pong aking mga tuhod na ito ay nakatiko ho, hindi na po kayang ituwid pero may pakiramdam pa po siya. Nagagalaw pa rin po siya, pagayaan lang ang galaw pero hindi pwedeng maituwid. Bata pa lang, nagkukopra at nangingisda na siya kasama ang kanyang ama. Sisiw na sisiw raw sa kanya noong akyatin ang mga matatayog na puno ng buko. Nang bata pa ako, malakas talaga ako. Ginagawa ko ang lahat ng trabaho. Yun yata ang kamalian ko, inabuso ko ang katawan ko. Kaso mahirap lang kami, gusto kong kumita, wala akong magagawa. Ang ilang kilometrong layo ng kanyang eskwelahan, nilalakad at tinatakbo pa raw niya noon. Pero nung siya'y 11 anyos, bigla na lang daw nilagnat na tumagal ng halos 1 taon. Sa sobrang tagal, akala ko hindi na ako gagaling sa lagnat ko. Ang hirap, wala akong kasiguraduhan kung anong mangyayari sa akin. Kahiga ako noon, nag-aantay lang ako kung anong plano ng Diyos para sa akin. Sunod na naparalisa ang kanyang mga hita at paa hanggang unti-unti na itong lumiit at pumayat. Ang binti ko noon ay hindi na malusog. Nahirapan akong galawin, masakit na kasi. Para akong paralisado sa panahong iyon. Dahil sa kahirapan, ni hindi raw siya napatignan sa doktor. Pag lumaki ka sa mahirap, mahirap talagang alagaan ang kalusugan. Hindi man lang ako nakapagpa-check up o bakuna nung bata pa ako.
Gayunpaman, itinuloy niya ang kanyang pag-aaral. Mula bahay hanggang eskwelahan, ginagapang daw niya noon. Nangyari po yung sakit ko na polio, grade 2 po ako noon. Hindi nga ako nakatapos laba, gawa nung, pero nakapagpasa pa rin. Paglipat po namin ng Leyte, doon na po ako nagpatuloy mag-aral ng grade 3 hanggang grade 6 po. Gusto kong maging abogado noon, kaya gumagapang ako para makapasok papunta sa eskwelahan. Hanggang nakilala niya si Emily, natanggap ang kanyang sitwasyon. Kininto sa akin kung anong kalagayan niya. Tanggap ko naman siya kung ano siya. Hanggang sila'y nagpakasal. Nagbunga yung pagmamahala namin ng dalawa. Yung lalaking panganay, 7. Tapos yung bunso, 4 na taon. Para masuportahan ang kanyang pamilya, nagkumpuni si Tatay George ng mga sirang relo. Naglako rin ng mani. Ako ay nagtitinda ng mga relo, yung mga mani, no, na yan lang pang gamit ko eh. Ang hirap po, nakakapagod, malayo. Kakarating po ako ng Lusakan, yung dinadaanan nyo doon, yan, abot ko po yan ng gayaan lang ako. Hanggang noong 1993, may bumisita raw sa kanila ng mga tiga-Korea na nagbigay sa kanya ng 10,000 piso. Ipinambili niya ito ng tricycle. Na-inspired po siya, nakatingin sa akin. Gusto po niyang mag-donate ngayon ng ganito na, tricycle na talaga. Pero pira po ang binigay niya para mapambili lang doon. Pero matapos ang 5 taon, bumigay ang tricycle. Noon kasi wala akong mapakitaan, hindi ako pwedeng huminto. Ako lang kasi ang inaasahan ng pamilya ko. Ayaw kong ipasa sa iba ang responsibilidad ng padre di pamilya. Ako dapat yon, kargo ko sila. Hanggang may isang kaibigan si Tatay George na lubusan daw humanga sa kanyang kasipagan. Kaya binigyan siya ng second-hand tricycle. Ang tricycle na ito, ang kanyang pinaka-iniingatang yaman. Parang anak kung ituring din niya ito. Halos araw-araw, pinapaliguan. May kalumaan man, matibay naman. Kayang magsakay ng hanggang 50 kilo ng gulay. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kalagayan, may mga walang puso pa rin daw na nakuha siyang hold-upin nung minsan siyang naglalako. Mabuti na lang daw at wala ang mga itong ginawang masama sa kanya, pati na sa kanyang tricycle. Ako lang po mag-isa noon eh. Umuwi na ho ako papunta dito. May umabang po na naka-tricycle. May tumutok po sa likod ko. Awan ko po kung ano yun, baril ba yun o daliri lang niya. Hindi ko naman po hindi po ako makakalingon eh. Tuloy sabi sa akin na ilabas mo yung pira mo at saka cellphone. Pero ano nga ba talaga ang kondisyon ni Tatay George? Nung araw na yon, dinala namin siya sa isang espesyalista. Sumailalim sa ilang test. Bali may pakiramdam yung paa nyo. Opo. Relax lang po. Relax lang kayo sila. Okay. Tapos medyo hindi lang komportable, sir, ha? Okay. Sorry. Kailangan lang. Yung una, syempre iniisip pa rin natin yung karaniwan na sakit na ganito yung itsura. Isa doon yung polio, no? Papasok kasi nga hindi nakapagbakuna si sir nung bata siya. So nagkaroon siya ng lagnat. Pagkatapos noon, doon na siya parang nalumpo. Doon tayo pumapasok sa mga infection muna, no? Yung tuberculosis, common din kasi siya. Halos lahat ng Pilipino na exposed na o no, na nagkaroon na ng TB, no? Base doon sa x-ray din na tinignan natin, hindi po siya yung itsurang TB. Hindi rin kayo nagkaroon ng ubong matagal. Tapos yung sakit nyo, sabi nyo nga, sobrang taas kaagad ng lagnat. Kadalasan, hindi po kasi ganun yung TB. Pareho nyo pong binte, hindi po kasi siya lumaki. Kadalasan, ganun din ho yung polio kasi. Kaya lang, ang hindi lang pumapasok, matigas po yung pareho nyong binte. Tsaka po yung likod nyo, nagdikit-dikit na po yung mga buto. Yun lang yung medyo hindi pasok sa polio. Pero iniisip ko dahil matagal nga kayo nakaratay, hindi nyo po nagamit, hindi nyo nagalaw. Pag ganun ho kasi mga buto natin tumitigas. So, posible pa rin. May kakulangan mang pisikal para sa misis at mga anak ni Tatay George. Wala na silang hahanapin pa sa kanilang napakabuting ama. Mabait siya sa mga anak niya. Magagalit siya sa tama lang. Hindi naman siya sobra. Pag galing siya magtinda, hindi talaga yan mawala ng pasalubong. May dala talaga yan pag uwi, kahit ano. Love namin si Daddy. Kaya bilang pagsaludo kay Tatay George, may inihanda kaming sorpresa para sa kanya. Ang pinakamamahal niyang tricycle, amin itong ipina-makeover.
ipinasok namin sa talyer para masigurong maayos ang takbo nito. Para mukhang bago, palitan natin ng bago. Kasi butas na, pag nagtagulan, mapasok ng tubig yan. Kuya George, punta muna po tayo doon. May magpapagawa lang ng relo. Sige po, punta. Ito. Babang na yung mga... Hi, Kuya George! May surprise sa kanya. Salam po. Maya-maya pa, heto na ang bagong tricycle ni Tatay George. Wow, ang daming paninda. Ano? Wow, ang dami. Ay, talagang... Na punong-puno pa ng groceries. Alam mo, Seth, paborito kong kulay po. Alin po? Masaya ba kayo sa kulay? Opo, paborito ko po yung kulay. Paborito ko. Anong kulay po? Anong kulay? Kulay pink, paborito ko talaga yan. Nagpapasalamat po ako ng lubos sa inyo pong taos-pusong pagbibigay po nito. At ako rin ay taos-pusong tumatanggap. Lahat tayo iginagapang ang bawat araw. Masdan si Tatay George. Nilumpo man ang tadhana, tumitindig, kumakapit, at hindi bumibitaw.